Magandang araw sa inyong lahat. Sa vlog na ito, ating tuklasin kung paano nagkakaugnay ang ating lipunan at ang wika sa ating pang-araw-araw na buhay. Madalas natin gamitin ang wika nang hindi natin namamalayan ang malaking papel nito sa pagbubuo ng ating komunidad. Panuorin at tunghayan ninyo po ang vlog na ito. Can I have one? How much? Po managalog, 150 ma, marunong managalog. 150? Marunong po kayo mag-Tagalog? Oh, how long did you live here? 8 months? Ay, hindi. Sabi, 8 months na nagano siya. Dragon fruit juice. You tried na? Is it masarap ba? Masarap. Is it more masarap than this? Yes. Oh, really? Okay. Hey, ate, you can... Yeah. Are these Filipinos speaking Spanish? ¿Cuántos hijos tienes? 3. Tagalog, Ilonggo, Bisaya Challenge. Ang kulit mo. Sabad si mo. Kaulit ka. Second word. Second word. Ngayon na lang. Subong na lang. Karon na lang. Third word. Mamaya na. Karon na lang. Unya na. Fourth word. Ang tagal mo. Kadugay si mo. Kadugay ni mo. Fifth word. Suntukin kita. Sumbagon ta ka. Sumbagon ta ka. Sixth word. Punta tayo sa mall. Lahat to sa mall. At ta sa mall. Seventh word. Ang pangit ng ugali mo. Kalaw ay si mo batasan. Kapangit si mong batasan. Eighth word. Ibon. Pis-pis. Langgam. Langgam? Marami tayong wika sa Pilipinas at bawat isa ay mayaman sa kasaysayan at kultura. Ang ating mga dialekto ay hindi lamang mga salita. Ito ay refleksyon ng ating mga paniniwala, kaugalian at paraan ng pamumuhay. Halimbawa, ang paggamit ng mga tayutay at idioma sa isang dialekto ay nagpapakita ng pagiging malikhain at masining ng mga taong nagsasalita nito. Len, nagpintas kami! Hello, Liza! Ilocano Cagayam! Basit lang! Among the little! Basit lang! Ay, sus! Ngayon makaawat ka! Basit lang din! Kitain nyo! Ilocano napipintas! Napintas kami dua! Ne! Ay, Ilocano Metisuna? Kitain nyo. Si kami aming na napipintas, Ilocana girls. Salamat sinagot mo titawag ko. Of course. Sige, Deb. Thanks for the challenge. Bye. Ay, attend ka. Thank you. Bye-bye. Hindi ako makasalita. Ilocano challenge kasi. Ibagbagak mo, Magbagak! Try to speak Ilocano? Wen, damen, di ba sinusuruan na kayo din ng gawit ng Pilipinas? Yes. Ano sinusuruan? Agawit kan. Ngapay? Bartik kan. Ajay. Ajay. Nagsangar. Makikita natin kung gaano kahalaga ang pag-unawa at pagpapahalaga ng ating mga katutubong wika upang mapanatili ang ating mayamang kultura at tradisyon. Ang edukasyon ay isang mahalagang instrumento sa pagunlad ng isang bansa at ang wika ay isang mahalagang bahagi nito. Paano kaya natin mapapaulan ang ating sistema ng edukasyon gamit ang ating mga katutubong wika? For today is about the benefits of mother tongue-based multilingual education.
In a language they understand, which is the first language, children learn better and faster. Children learn other languages more easily when they speak their mother tongue. We have the aspects of MTB-MLE, which is the language, cognitive, academic, and sociocultural. In a language, we have listening, speaking, reading, and writing. It is easier for the child to learn because they understand what the teacher is teaching. Ang paggamit ng mother tongue sa mga unang taon ng pag-aaral ay napatunayang nakakatulong sa mas mabilis na pagkatuto ng mga bata. Nagpasya ang Iglesia ni Cristo na isagawa itong National Rally for Peace sapagkat nararamdaman namin at nakikita na kailangan na sabihin sa sambayan ng Pilipino, pabalikin natin sa kapayapaan, papanumbalikin natin ang pagkakaisa sapagkat malala ang mga suliranin ng ating bansa. Itong ginagawa po natin, mga mahal naming kababayan, sa pangunguna ng Iglesia ni Cristo, ay pagtulong natin sa pamahalaan. Tumutulong tayo sa kanila na kanilang makita, na kanilang madama ang tunay na damdamin ng taong bayan na naglukluk sa kanila. Taong bayan ay unahin at dapat magkaisa. Ayusin ang mga problema ng ating bansa. Ang galit ay alisin at dapat magkasundo kung payunga tayo. Sa paniniwala ko po, napapanahon po ito sapagkat po bilang mamamayang Pilipino ng ating bansa, hindi lang po para sa mga kapatid sa iglesia, para sa buong Pilipino. Gusto ko po na lumaki yung mga anak ko na payapa po ang ating bansa. Isang tabi po muna nila yung mga personal issue at unahin po ang ating bansa. Ang wika ay isang malakas na kasangkapan sa politika. Paano kaya ginagamit ang wika upang maimpluwensyahan ang mga tao at mapanatili ang pagkakaisa? Sigaw, mas mataas ang bigay! Kong AJ, ikaw na bahala doon ha? Sabi ni Kong Brian, pag mas maingay, mas malaki ang bigay. Diba? Uulitin ko, magandang hapon po sa inyong lahat! Parang mahina. Ito na yata yung pinakamalungkot na tatanggap ng 5,000 ang napuntahan ko. Kung kailan nandyan pa ang aming boss, speaker, saka naman kayo malungkot. Ito na lang gagawin natin. Ang hindi sasagot, ang iuuwing bigas, luto na. Mahalaga ang pagiging mapanuri sa mga mensaheng nakapaloob sa mga salitang ating naririnig at nababasa. Social media has democratized communication. It gives voice, allowing us to connect across cultures, share diverse perspectives, and building communities around common interests. Sa pamamagitan ng pagtutulungan at pagpapahalaga sa ating mga katutubong wika, masisiguro natin ang kanilang pagpapatuloy. Ang paggamit ng ating mga katutubong wika sa online ay isang paraan upang mapanatili ang ating identidad at may kumita ang mga Pilipino saan man sila sa mundo.
Sa madaling salita, ang wika ay hindi lamang isang paraan ng komunikasyon, ito ay isang mahalagang bahagi ng ating lipunan. Ito ang nagbubuklod sa atin, nagpapakita ng ating kultura at nagbibigay daan sa pagbabago. Kaya pahalagahan natin ang ating wika at gamitin ito ng gusto at may pananaw.